Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Willie Unanad ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po ko sa programang Tinapay mula sa langit. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasambat dinadakila. Humingi kami ng kalinisan, kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Samahan mo kami from the beginning up to the last portion of this gathering na tanging sa iyo lamang kami nakapokus sa mga salita mo lamang. Let's continue to sustain our wisdom, knowledge, and understanding. Ito po ang samot-dalangin ko sa pangalan ni Jesus, now and forever. Amen at amen. Praise God. Ang ating mensahe po ay matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Ang title po ng ating mensahe, The Great Commandment, Love the Lord your God. Praise God. Ang sabi po sa verse 4 to 5, makinig kayo, Israel, si Yahweh na ating Diyos ay iisa. Mahalin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa at sa buo ninyong kalakasan. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Dalawang bagay po ang pwede nating makita rito. Una, ang pagsamba sa iisang Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig at kalooban para sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Purihin po. Alam naman natin na sa buhay ng unang panahon, ang Israel ay talagang patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Ngunit sabi po sa salita ng Diyos, sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sapagkat tunay nga po na pinapaalalahanan ng tayo ng Diyos na iisang Diyos lamang ang dapat nating papurihan, iisang Diyos lamang ang dapat nating sambahin sa panahon natin, which is our Lord Jesus. Salamat tayo kay Lord Jesus na siya ang nagiging daan, buhay at katotohanan para sa paghahanda sa ating spiritual na pamumuhay. Pangalawa, ang kalooban at pag-ibig ng Diyos para sa pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. Binanggit ko rito, una, sabi nga rin po, buong puso natin siyang mahalin. Tulad po ng mga puso nating nararamdaman ngayon na bilang pagtanggap natin sa ating Panginoon, tayo po ay binago ng Diyos. Kaya ang puso natin ang namumuhay sa templo ng ating puso ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Sambahin natin ang ating Diyos. Siya ang Diyos na pwede nating pagkatiwalaan noon at magpakailanman. At tayo po ay pinababanalan ng Diyos sa pamamagitan ng kabanalan at pag-ibig niya sa atin. Tayo ay nilinis na ng ating Panginoon. Pangalawa, buong kaluluwa. Gamitin natin ang ating mga kaluluwa o ang ating 5 of senses na malugod ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapayag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-speak ng salita ng Diyos with the presence of the Lord, at sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng mga iba't ibang ikalulugod ng Diyos na magamit natin ang ating mga espiritu ng kaluluwa natin na sa gayon ay maging masaya ang ating Panginoon. Ngunit sa panahon ngayon natin, marami pa rin ang talagang hindi nakakasunod. Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos ay binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon para magamit natin bilang isang mananampalataya sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, ang kalakasan. Kalakasan, pamamagitan ng kalakasan natin physically, mentally, emotionally, at spiritually. Ito ang mga kalakasan na pinapaalala sa ating ng Panginoon na gamitin natin ang ating natitirang lakas para sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Alam po natin na ito ay isang malaking kahalagaan sa buhay ng isang tao para sa ating kaligtasan spiritual. Ayan po. Sabi nga po sa Matthew 22 verse 37, sabi ron, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Praise God. Na sinasabi nga po na buong puso natin ibigin ang Panginoon, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang kautusan ng Diyos na ipinagagawa po sa atin. Purihin ang Panginoon sa salita niya. At sabi po sa 2 John chapter 1, sabi ron, one we have had from the beginning. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another just as you did from the beginning. Purihin ang Panginoon. Ito nga po, ganito ang pag-ibig na binabanggit ng ating Diyos. Mamuhay daw tayo nang may naaayon sa mga utos ng ating Panginoon. Ito ang utos na ibinigay niya sa atin noon pa man
ang pamumuhay, kayo ay may pag-ibig ng nararanasan. Purihin ng Panginoon sa kanyang pagkabasa. Bilang karagdagan po, sabi po nga sa Pahayag chapter 1 verse 8, ang salita ng Diyos ay ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon, Diyos ngayon at ng nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ang simula, siya rin ang katapusan. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Salamat sa katuruan mo, Panginoon, na patuloy mo kami na binibigyan ng pagkakataon para ikaw ang papurihan, nag-iisang Diyos, one God, one Spirit, one soul. Salamat, Panginoon, sa paalala sa iyong mga salita mula noon pa hanggang sa unang kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. Ngunit damang-dama namin sa pamamagitan ng Kristo ang biyaya at pagpapala mo. Thank you so much for your goodness and faithfulness. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inaanyayaan ko po ang lahat. Naway, pwede po natin ibahagi o share or i-like ang programang ito mula sa Tinapay Mula sa Langit. Naway makabahagi tayo sa mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at relatives upang sila rin po ay mabaginan ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus ngayon at magpasawalang. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless and to God be the glory.